So ayun, magandang araw po mga pamangkin ano. Ngayon po pupunta po tayo sa sa kaibigan ko para tulungan po siyang mag-upgrade ng e-bike. Papunta na po tayo doon mga pamangkin ano. Kaya tara. Laban. 嗯， Let's 有 go. 啊，你书也有呢？有嘞。为什么？为什么你书也有？对。I record 啊？ I record video. 你空逼掉。 We will get the e-bike and do it. We go 彰化 open this one. Open that one. Open this one. Okay. We need what tools? So I will check what tools we need. 好。 Okay. Oh yes. Let's go, Laban. I take your video. 不要我，救命！ Ayun. So pupunta na nga po kami dun sa kabila para kuhanin po namin yung battery na gagamitin namin. So ayan po si boss. Nahiya daw siya magpa-video. Meanwhile. Kaya pa YouTuber. Right. 1 minute, 37 seconds later. So, ayan na po mga pamangkin, ano? Bumiyahe na po tayo papunta dun sa lugar kung saan po natin kukunin yung battery na ilalagay natin dun sa iba. Kaya tara mga pamangkin, biyahe na tayo. Hahaha. At yan nga po, habang nasa biyahe po kami, may konting pa-demo pa si tropa sa sasakyan niya kung paano niya po ginagamit yung gear shifting niya sa sasakyan niya. 那没有，对不对？Two。不要给我 one。Only two。You can keep a two。 Oh, okay. No change 了，Only two。 So ayan nga, balik na po kami sa biyahe mga pamangkin. Habang nasa biyahe po kami, iniisip ko na po kung paano po yung gagawin natin dun sa e-bike na i-upgrade natin. Kasi nga naman, medyo matagal-tagal na po tayong hindi nakapag-upgrade ng e-bike. Gawa nga po kasi dati, dito sa Taiwan, kung hindi nyo po na itatanong mga year 2019 hanggang 2022 po, namamayagpag po yung industriya ng e-bike dito sa Taiwan. Halos karamihan po ng mga foreign worker dito sa Taiwan na ibang lahi. Kaya po namin, mga Pilipino, Indonesian, mga Thailand, mga Vietnamese. So, ang main transportation po talaga nila dito ay electric bike o yung e-bike nga po na sinasabi nila. Kaya po noong mga time na yon, sobrang dami po ng mga e-bike dito sa Taiwan. Talagang lahat po sila ay puro e-bike po yung nagamit. So, sobrang dami po ng e-bike sa makatwid. Para po sa safety ng mga foreign worker dito sa Taiwan, in-implement na po ng Taiwan government na ipa-register o lagyan po ng plaka yung mga e-bike. Kaya naman po sa aming mga foreign worker noong mga time na yon, mga panahon na yon, hassle po sa amin yung nangyari na yon na pagpaparehistro ng e-bike. Gawa ng siyempre dito sa Taiwan, araw-araw po may pasok. So kailangan mo pang mag-leave para ipa-register yung e-bike mo. At isa pa po doon, siyempre, dagdag gastos na naman po yun para sa aming mga foreign worker. Kasi ang mangyayari doon, taon-taon ka na magpapa-register ng e-bike. At noong mga panahon din po na yon, ay pumayag na rin po ang gobyerno ng Taiwan na gumamit ng mga motorsiklo ng mga foreign worker, ng mga digas po na motor. So, ayun, total, magpapa-register na rin po kami o kaming mga gumagamit ng e-bike dito sa Taiwan.
mas pinili na lang po nung mga iba na ibenta yung mga e-bike nila o yung iba iuwi dun sa mga bansang pinanggalingan nila. Kaya ko po yung e-bike ko po inuwi ko po sa Pilipinas. At nag-switch na po ako ng motor. So mula nung 2022 po hanggang ngayon 2026, halos wala na pong gumagamit ng e-bike. O onti na lang po yung mga gumagamit na e-bike. Mga tulad naming foreign worker, kaya po namin mga Pilipino. At isa pa po sa nadagdag na iisipin namin o iniisip namin so nakamotor ka na, so kailangan mo rin kumuha ng driver's license para makapag-drive ng motorsiklo dito sa Taiwan. Kaya naman, dagdag gastos naman po sa amin yun mga pamangkin. So yun po mga pamangkin, ganun po yung nangyari kung bakit biglang humina o umunti na po yung gumagamit ng e-bike dito sa Taiwan. At habang ginagawa ko nga po yung voiceover na to at pinapanood yung video, bigla po akong may naalala. May kasama pa nga po pala kaming isa sa biyahe, Diyan po yung kaibigan natin nasa likuran. No? 在菲律宾。 Philippine na aya. Okay. So, nandito na po tayo mga pamangkin, babaklasin natin yung battery na ilalagay natin mamaya din sa gagawin natin. Babaklas po tayo ng e-bike ngayon mga pamangkin. 不要睡觉。小心，来。可以吗？按你这个砖，可以啊。按你过得去吗？哦，你的前面怎么那么瘦？ Yan po yung babaklasin natin e-bike. 有没有充电？ Ay, diya. 还没有。 Tanggalin po natin yung battery. 现在充电可以了啦。 2 hours later. Ito po, natapos na po natin baklasin yung battery. So, specs na 21S LPLG 2025 300A 72 volts po to. Makarating na po kami pababa na lang po namin yung mga gamit para ma-ready na po natin mamaya sa paggawa ng e-bike. So yung mga pamangkin, ito po yung mga ilang pyesa na gagamitin po natin dun sa pag-upgrade ng e-bike. Swing arm po ito, tsaka caliper. Mamaya po i-assemble ko po siya para makita nyo po kung ano yung kalalabasan niya. Ito naman po yung ilalagay natin controller. APT. Tingnan po natin yung itsura. APT na to. Ito po ay APT T500. So usually itong mga ganitong controller parang bago lang po sa market to, pero naglabas na naman po ang bagong model ng APT. Kulay green po yung housing nun. So hinihintay po namin yung dumating para makita po natin yung comparison nila kung ano po yung itsura ng bagong APT controller. So ito po yung itsura nyo. Aluminum po yung likod niya. Ayan. Tapos ganito po yung itsura ng harap. So dyan po natin imamount yung mga wire mamaya. Nihintay lang po natin yung magpapalagay nito mamaya para matest po natin kung malakas po yung T500 na to.
At dyan nga po mga pamangkin, inumpisahan na po natin baklasin yung mga e-bike. Tinanggal na po natin dyan yung original na controller, tsaka yung mga stock na batteries niya na lead acid po. At minout na rin po natin dyan yung bagong controller na ilalagay natin, syempre yung APTT 500. At nilagay na rin po natin dyan yung lithium battery. So sinukat po natin yung lithium battery kung kakasya siya, so okay naman siya. Naglagay po tayo ng mga onting foam para hindi po siya masyadong ma-vibrate pag ginagamit po yung e-bike. At dyan nga po mga pamangkin, makikita nyo, naglagay na rin po tayo ng mga high tension wire o yung mga wire na ginagamit po dyan sa battery ng e-bike para po hindi mabilis uminit yung mga wire natin pag ginagamit po yung e-bike. So inisa-isa po natin yung mga wire dyan, at naghinang na rin po tayo dyan ng mga socket o mga extension na gagamitin natin para doon siya maging compatible sa stock harness po ng e-bike. At pagkatapos po ng ilang oras na pag-i-install, First test, open breaker. Okay. Ilaw. Ano po yung kinabit natin? Mamaya iayos natin yung wire. Ito yung lithium. Kaya po ganyan yung itsura ng lithium niya. Kasi wala pong magandang pwesto sa charger yung may-ari. Kaya gusto niya. Babaklasin niya yung lithium niya. Iakit daw niya dun sa apartment niya. Doon daw niya i-charge. No. Study. Pabaliktad po yung ikot niya. Study po yun. Yes. Study. Tignan po natin yan. Yan po. Mga pamangkin naman. Abante ng ikot niya. Test 1. Test po natin kung maganda yung takbo. Dogal. Yon mga pamangkin, at matapos po nating mai-program ng maayos yung e-bike, inaayos na rin po natin yung mga wire na kinabit natin. At dyan nga po ay pumesto na po tayo dyan sa harapan para palitan po ng bagong throttle yung ating e-bike. At nilagyan na po natin yan ng bagong snail horn para mas maganda po yung busina ng e-bike pag tumatakbo. So ayan mga pamangkin, baklas lang ng baklas, kabit lang ng kabit, hanggang sa matapos po natin yung e-bike. So ayan po mga pamangkin, inassemble ko na rin po dyan yung swing arm na gagamitin natin para mas pogi yung e-bike na gagamitin pag sinakyan ni tropa. 6 hours later. Ito na po yung tsura ng swing arm natin nung natapos na pong na-assemble. So, babaklasin na po natin yung gulong sa loob. E-bike na to para po ma-mount na natin yung swing arm. At ayan na nga mga pamangkin, back to the ball game na naman po tayo. Tinatanggal na po natin yung lumang swing arm ng e-bike para po ma-install natin yung bagong CNC swing arm na binuo natin kanina. So tinanggal natin yung shock, tinanggal natin yung mga tornilyo, at yan, kakapit na po natin yung swing arm. Titignan po natin kung maganda po siya pag naikabit na natin mamaya. Naglagay na rin po tayo dyan ng bagong display, mga pamangkin, para mas maganda pong tingnan yung e-bike pag nakalagay na po siya doon sa swing arm. So ayan, mount lang ng mount, check lang ng check, hanggang sa perfect po natin yung pwesto ng swing arm dyan sa e-bike na tinagawa natin. 8 hours later. Ayan na nga mga pamangkin, matapos po natin gawin ng ilang oras yung e-bike, tinesta po ng may-ari kung okay po yung e-bike niya. Kaya nga lang po, maya-maya po ay bumalik siya at meron daw siyang naririnig na tumutunog dun sa e-bike niya.
Kaya ang ginawa po natin, tinest po natin yung e-bike para makita po natin kung saan banda yung tumutunog na sinasabi ni tropa. He say 螺丝肉。This way. At yun nga po yung sinubukan ko na po yung e-bike. Ang ginawa ko po dyan, talagang binirit ko po yung e-bike para marinig po natin kung yung mga kumakalampag po siya. At dyan na rin po natin sinubukan yung brake system na bago natin kabit. Tingnan po natin kung okay siya sa mabilisan, bigla ang preno po. At sa dalawang beses na pag-ikot ko po, nakita ko naman pong ayos yung e-bike. Kaya nga po hinataw ko siya at nabigla po talaga ako sa lakas ng e-bike. Ayan. At inulit ko pa nga po ito para makita po natin kung maganda po talaga yung performance ng e-bike na ginawa natin. At yan ay makikita po natin na umaangat pa nga po yung harapan niya. So ayun, okay naman po siya at malakas yung preno niya. Kaya goods na to mga pamangkin. Inatransfer po natin yung e-bike para maibalik na po natin sa may-ari. So yan lang po mga pamangkin. Maraming salamat po sa panonood. Goodbye. Peace out. Yeah. Auto stop. 不要 video 我。